ni Lord. Ganun pala yun. Welcome to GFCS Church. My name is Erica and mga nasa online and on-site dyan, masaya ako na makasama kayo. Before service starts, reminder lang po, let's remove all our distraction and focus on the Lord. Na nasa online dyan, please follow our social media pages, like and share sa mga friends and family nyo, at sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. And now, let's prepare our hearts para magpuri sa Panginoon. Lord Jesus! Hallelujah! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We praise your name, Lord! Hallelujah, Jesus! Good morning po sa ating lahat. Napakagaganda naman talaga at napakagugwapo ng nilikha ng Panginoon. Agree po ba tayong lahat doon? Aba, syempre naman, walang pangit na nilikha ang Lord. Amen po ba? Ayan, so inaanyayahan ko po tayong lahat na tumayo at umpisahan po natin ang pagpupuri natin sa Panginoon. Pero una sa lahat, gusto ko pong i-welcome ang lahat ng mga nandirito. Salamat, i-congratulate yung mga sarili ninyo dahil hindi nyo pinahindian ng Panginoon. Amen? So as we live our praises today, sinabi ng Panginoon na bababa siya sa ating kalagitnaan at yung presensya niya ay mararamdaman natin. Pero syempre, yung heart natin, we have to check our hearts. Ano ba yung purpose natin? Bakit tayo nandito? Ako, bilang anak ng Panginoon, syempre to glorify the Lord, my God, my King, my Father. At alam ko tayong lahat, as we claim that we are the children of God, syempre yun yung goal ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya sige po, tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Panginoon for His goodness in our lives. Hallelujah, Jesus! We praise your name, Lord! Let us shout of praise!
itinataas ka namin sa lugar na ito, O Diyos. At hindi lamang sa lugar na ito, kundi pati sa aming buhay. Hallelujah. As we continue worshiping, praising the name of the Lord our God, let us continue to remember all the good things that He has done for us. All the good things na hindi niya kinalimutan gawin para sa atin at patuloy niyang ginagawa for us. You know, the very reason that you are here must be to have a gratitude heart, kind of heart towards the Lord, your God, your Savior. Ang Panginoon, alam mo yun, habang nandun siya sa cross, alam mo ba kung sino yung nasa isip niya? Ikaw, kapatid. So as we worship the name of the Lord today, let us remember all that He has done for us, how He saved us, how He redeemed us. Let us not forget. Magkaroon tayo ng guilt, hindi para magkaroon tayo ng parang but para magkaroon tayo ng gratitude heart. And that we need Jesus. We need Jesus in our lives. We need Jesus in the lives of our loved ones. At hindi tayo pwedeng manahimik, kapatid. Because He's the very reason that we are here. To glorify His name. To glorify His wonderful, wonderful name. Hallelujah, Jesus. It was my lost Lord, so I can live in the faith that You died for. And now my life is Yours, and I will
Thank you, Jesus. Yes, so Thank you, Jesus. You deserve the highest praise. You deserve our praise. Turning up Jesus, yes, oh God. with shout of praise. With shout of praise. Hallelujah. Itaas po natin siya. He is deserved. He is deserved the highest praise. Hallelujah. Jesus, our God, our Savior, our Redeemer, our Healer. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakabuti mo, Diyos, sa araw pong ito. That's why we are here to lift up your name, O God. Because you are the rock of our salvation, our star, and the finisher of our faith. That's why we are here today to listen your word. Because faith comes from hearing through your word, O God. Kaya salamat. Narito kami ngayon para ikaw ay mabigyan ng parangal at pasasalamatan sa lahat ng bagay. Give thanks in all circumstances. That is the will of God for you in Christ Jesus. Kahit meron tayong mga kasakitan, meron tayong naramdaman na mga pain or struggles, circumstances, give thanks. Pasasalamatan pa rin natin dahil may purpose ang lahat ng bagay. Kaya ngayon, salamat sa buhay ng ating pastor. Pagpalain mo siya, O God. Kahit mayroon siyang karamdaman na naramdaman sa kanyang katawan. Right now, Lord, we decree and declare healing, O God, in the name of Jesus. Lahat po dito, Lord, kami, ay may kanya-kanyang kaming naramdaman. Alam mo yan. Because you are all-knowing God. Alam na alam mo ang laman ng aming puso. Pero Lord, pinapaubaya namin sa iyo. I-entrust namin sa iyo. Pero ang pinili namin na pumunta kami rito para ikaw ay maitaas. Oh God, masasalamatan namin for the whole week na binigyan mo kami ng lakas. Binigyan mo kami ng lalo kaming lumalalim ang aming panampalataya dahil we meditate it on day and night yung salita mo, Panginoon. Yan po ang aming pinahahawakan sa buong buhay namin ng salita mo na we will never shaken. Na sinabi mo, Lord, we will never leave us nor forsake us. Bantayan mo kami, ingatan mo kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya ikaw, Panginoon, tinataas ka namin at kinakantahan ka namin mula sa aming puso. Kaya sa araw pong ito, Lord, ay ang focus kami sa iyo. Kahit may mga distractions man, Lord, hindi kami matitinag. Dahil ang salita mo ay nagbibigay sa amin ng kaliwanagan na magkaroon kami ng transformation, O God, sa buhay ng aming Pastor Ronnie. In the name of Jesus. Magkaroon kami, Lord, ng puso na lalo kaming lumulog sa iyo, lumapit sa iyo, at lalong maging matatag ang aming panampalataya dahil nandyan ka, Panginoon. Hindi mo kami, Lord, pababayaan. Hallelujah! Be exalted! Be exalted your name in Jesus Christ, my Lord, my Savior, our Messiah, Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ. This is our prayer in Jesus' name. Amen. You alone deserve our praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
gozaimasu. Ayan na naman tayo. Meron tayong feedback, no? Balik. Hello? Okay na? Okay. Praise the Lord! Okay. Andito na naman tayo para tayo po ay pagpalain ng Panginoon. We are here to not just to receive blessing, but to be a blessing to others. So yung mga sakatay mo, I'm glad you are here. Pakitanggal nga yung ating echo rito, parang nagpipidback sa likod ko. Hello? Hello, nandiyan pa ba kayo? May kausap ako sa likod. Hello? Okay? Praise the Lord. Amen and amen. Maraming pinagpala ang Panginoon sa araw na ito. Your life is in the hands of God. Your future is in the hands of God. Amen? Your finances is in the hands of God. Your fitness, your passion, your friends, and your family. Everything is in control. God is in control. Kaya all you have to do is to relax and enjoy life. Kaya huwag ka masyadong ma-high blood sa buhay. Relax ka lang. Dahil mahaba-haba ka pa, no? So why is it people are so stressed and depressed nowadays? Because we are in the rat race of competitive society. We want to excel. We want to achieve. We want to become the top number one. Kaya lang, dahil sa ating kahinaan at limitations, hindi natin makuha yung ating makuha-kuha. So I am the series of our study in the book of Mark. Pero dahil meron tayong mga ilang topics na pinag-aaralan related sa ating emotional well-being and emotional EQ or emotional quotient. So, medyo pumipihi tayo ng mga pag-aaral. Talagang nagbabounce back siya. Dito kaya ako sa harapan. Ayan. Ayun, wala. Dapat dito pala ako. Wala na. Meron pa rin? Lapit pa. Hello? Dito na. Pwede na ako rito, no? Pwede na rito. Lipat natin yung pulpit dito. Okay na. Okay, praise the Lord. Are you ready to receive God's message? Ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng ating kaluluwa. Kung kumakain ka ng yakiniko at kung ano pang mga nakaka-gout, nagpapalakas ng physical body mo yun. Yung Word of God, nagpapalakas ng sa kaluluwa mo. Jesus said, "Come to me, all of you who are heavy laden and tired, and I will give you rest. Learn from me and take my yoke, because my yoke is easy and my burden is light, and you can find rest for your soul." Ang ipinapahinga natin yung kaluluwa. Your spirit is tired. Kasi yung physical body mo, pag napagod yan, itulog mo lang yan, nakaka-recover yan. Pero pag ang emosyon mo, ang kaluluwa mo, ang inner being mo, ang napagod, kaya yan ang nangyayari kung bakit maraming may sakit. Okay, praise the Lord. Okay, ng environment. O may init lang talaga kayo sa Panginoon? Ha? I hope may init kayo kay Lord. Hindi kayo mainit dun, hindi maintang ulo nyo dun sa mga hindi nagbabayad ng utang. Ha? Okay, daming tao rito talaga sa lugar na ito, Overflowing talaga dito, Daming mga kabataan, Papasukin. Lalagyan natin ng second floor to. Lodge.
Overflowing lagi tayo dito eh. Bigyan po ng upuan para hindi sila ma-derail. Paupuin. Yung mga manggagawa, tumayo na lang kayo. Yung mga matagal na kay Lord, tumayo na rin kayo. Matagal na rin kayong nakarinig ng Word of God. Ito, mga bago to eh. Bigyan nyo sila ng maayos na paupuan para pagka sa kanila ay pumasok ang salita ng Diyos dire-diretso. Hindi yun nakatayo. Okay, praise the Lord. Let's go. Ama naming nasa langit, salamat po Lord dahil kami ay buhay pa rin. Honto ni kansya si mas, arigato gozaimasu. Kami, chichino kami, honto ni arigato gozaimasu. Ito, kenko no tami ni, shigoto no tami, okane no tami, iro-iro no koto, ikoto murau yoni. Kansya si mas. Lord Jesus, guide us and lead us as we study your word. In Jesus' name we pray. Yung mga Japanese, pakitranslate nga natin yung ating mga pinag-aaralan. Kasi sayang naman yung Word of God kung maibabato natin na walang pupuntahan eh. Okay? So, are you ready to receive God's Word? Once again, Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him. Kita nyo, marami talaga lumalapit kay Jesus, no? Kaya pag ang salita ni Lord ay naitataas, si Lord naitataas, maraming dumadating. O, kita nyo, ang daming tao. Overcrowded lagi dito sa lugar na to eh. Dito pa sa harapan, meron dito. O iba, sumalampak na kayo rito. Large crowd came to him and he began to teach. Kaya po itong mga tao, you are people who are seeking God's grace and favor. You need to understand His Word. Kasi pag kayo lumalapit sa Diyos, hindi nyo naintindihan pinagsasabi ni Lord, wala kayong mahihita. Wala tayong mapapala sa buhay. Maraming lumalapit kay Lord dahil may sakit. Maraming lumalapit kay Lord dahil walang pera. Maraming lumalapit kay Lord dahil stress sa asawa. At sinasabi pa niya, Lord, kunin mo na po siya. Maraming nagpe-pray, lumalapit kay Lord dahil ibang motives. Today, let's find out why people become critical. They came to Jesus, but they have a different spirit. Instead of enjoying the word of Jesus and Jesus himself, they find some kind of critical spirit to demean and to degrade and demerit Jesus Christ. Imbis na pagpalain, suportahan, tangkalikin ang Panginoon, sila pa yung mga nagiging pasaway. Okay, large crowd. And he began to teach them. As he walked alone, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. Okay. Minasan, wakarimasu. Tagalogo ni Ego wakarinay, no? Ja, Nihongo shabiru ni shito wa shuyaku shite kudasai. Yoroshiku onegaishimasu. Si Levi po, nagtatrabaho. Okay? Bising kumikita ng pera. Parang ikaw, nagtatrabaho ka, busy ang kumikita ng pera. Sang araw, inimbitahan ka ng classmate mo o kaibigan mo rito sa church. So sabihin mo, ano mo, mapapala natin dyan sa church na yan. Magkakakwarta ba tayo dyan? O, makinig muna tayo. Si Levi, tinawag ni Lord. Hindi siya naghanap ng Diyos. Kaya kung ikaw nandito ngayon, hindi mo hinanap si Lord, ikaw yung hinanap nun. Akala mo lang nandito ka. Dahil probably may problema ka, o siguro inimbitahan ka, o kaya may kailangan ka sa Diyos, kaya nagpaunlak ka ng panawagan ng Diyos. The only reason why you are here, because Christ brought you here. The Father who brought people to Jesus Christ.
No one come to me unless the Father draw him to me. Eh, hindi naman si Levi naghahanap dun, si Jesus Christ naglalakad eh. Nasumpungan yung lalaki, nagtatrabaho, kumikita ng pera. Sabi, sundan mo ako. O sumunod naman. Kaya pag kayo tinatawag ng Lord, huwag na kayong pasaway. Sasabihin ni Levi, ano ka, hello, busy kong gumagawa ng pera dito eh. Tawag ka ng tawag, sino ka ba? I am Jesus Christ, the creator of heaven and earth, the author of your life. Papalag ka pa ba ron? Siya yung nagbibigay ng hininga mo, tapos hindi mo siya iisnabin mo siya. Ano ginawa ni Levi? Levi got up and followed. Walang tanong-tanong. No question. Whatsoever, he just simply followed Jesus. Why? Because it is Jesus Christ who's calling you. Sabi mo sa katabi mo, tinatawag ka na ni Lord. Kita mo, parang walang response. Ayaw kasing magpatawag eh. When authority calls you, you obey. When your satcho calls you, you immediately respond. When your teacher scolded you, you are always willing to submit and to obey. When God is calling people, yung iba deadma. But this is a different scenario. This is a different atmosphere. While Jesus was having dinner at Levi's house, edi sumama. Sumunod si Levi. Sabi ni Levi, Sir, kain muna tayo sa bahay dahil tutay. Magpapa barbecue ako at saka lechon manok at lechon baka. Okay ho ba, Lord? O sabi na Lord, okay, masarap yan. Having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him. Who are you eating with? Tanungin mo nga yung sarili mo, sino ba yung mga kasama mo lately na kasama mong kumakain? Ha? Yan yata yung mga chismosa sa kanto. Yung mga intrigera, yung mga dalahira. Parang may pinanguhugutan si pastor, na naman. Nangungulata ka na naman, pastor. Who are you eating lately with? Sino ba yung kausap mo lately, yung mga tinotropa mo? Ha? Tell me who is your friend and I will tell you who you are. Ito mga barkada ko, mga ano to. Mga chismosa to, pastor. Kung meron kang 4 na barkadang chismosa, yung pang-5 ikaw, ano ka? Ha? Ano tawag sa'yo? Yung pang-5, ikaw yun eh. O yung 4 na adik na kasama mo, pang-5 ikaw, ano ka? So, even though you are not taking drugs, Jesus Christ was having dinner with the sinners. Oh. And these people doesn't mind. Who are they eating with? They are eating to the one who created the heavens and the earth, the Holy One of God, Jesus Christ of Nazareth, the unblemished Son of the living God. Kasama mo, nagkakainan kayo ng kabanal-banalang Diyos. Ikaw isang dorobo, isang makasalanan, isang mandurambong. Di ka ba nahihiya nun? Di ba kayo parang naaasiwa na ito pala yung katabi ko, napakabanal. Ako naman, kilala ko buhay ko eh. Kilala ko ugali ko eh. O wag nyo nang evaluate yung sarili nyo. You know who you are. And his disciple, for there were many who followed him. Now listen to me. Sinners, tax collectors. Tax collectors during the time of these guys, considerably an outcast to the society because they are deemed sinners. The one who corrupt. The one who are beyond repair. Spiritually. Dahil mandaraya sila eh, mandarambong sila eh. They are tax collectors. They are the corrupt. And Jesus Christ decided to intermingle with them.
minarapat ni Lord makipagbarkada. Kaya kita niyo mga barkada niyo. Kilala niyo mga barkada niyo. At ano yung mga dabarkads niyo? Anong klaseng mga tao yan? O baka ikaw ang nagko-contaminate sa mga tropa. Pag sumama ka, nakukurap ang mundo. Pag dumindin ka, gumugulo ang environment. Pag sumama ka, nawawasak ang society. But Jesus Christ is different. He is the catalyst for change. He is enjoining the corrupt, but never been corrupted. He is intermingling with the destroyed, but he never been destroyed. In other way around, he changed the environment. Ay, matindi ho yun pagka ganon. Matindi yun. Siya yung nagbabago, hindi siya yung nababago. Ha? Sabi niya, okay, babarkadahin ko kayo. Pero pagkalabas ko rito, katulad nyo na ako. Ganyan ang Christian. Hindi yung pagdating doon sa palengke, lahat ng tao palengkera na. Pagdating mo sa magulong palengke, umaayos yung palengke. Pagdating mo doon sa eskwelahan, gumaganda eskwelahan mo. Pagdating mo rin sa kasya, umaayos yung kasya mo. Hindi kayo hindi kayo magulo. Tingnan mo yung katibi mo, mukhang magulo ba mukha niyan? Tingnan mo nga. Mukhang ayos naman. Pag Sunday lang yan, pastor, naka-makeup eh. Si Jesus Christ, sumasama dun sa magulo, pero hindi siya nagugulo, naaayos niya. Amen? Andiyan pa ba kayo? Sana all. Kung tayong lahat dito ay ganyan, ang ganda na ng mundo. Lahat ng pupunta nyo naaayos. Woo, hallelujah. Everywhere you go, you find peace. Everyone you meet, they find relaxations and joy. Hindi yung pagdating mo sa grupo, para bang nagkakagulo mundo eh. Naku, nandiyan na naman siya. Takbo na tayo. Kinakabahan sila pag dumarating ka eh. May ganun tao, di ba? Oh. Hindi kaya yung kaibigan mo yon. O si Jesus Christ, binabarkada tinuturopan niya. When the teachers of the law, eto na yung mga cute, eto na yung mababait, eto na yung magaganda at malilinis at banal at mga religyoso. The teachers of the law. When the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and the tax collectors, they asked his disciple, bakit? Bakit nakikikain yan sa mga masasama at mga mandarambong? Anong klaseng teacher yan? Kala ko ba banal yan? O, kita nyo, ginudge nyo na kagad. Marami yatang ganyan, ang judge kagad ng tao eh. Bakit sumasama sa mga nakapula? Di ba alam mga nakapula, mga lovers yun? Mababait yun? O, mga ganyan ang tanong eh. Ang mga nakapula, mapagmahal. Magaganda. Wala akong pula. Porkit nakapula, dahil nakamaroon si brother eh. Ay, total, guwapo naman si brother. Yung bang ina-associate ka dun sa mga tao na hindi naman ikaw, bakit sumasama sa matatanda? Hindi ka pa naman matanda. Malay mo gumukuha ng karunungan sa matatanda yun. Bakit bumabarkada ka sa mga bata? Malay mo gusto magpabata yun. Do not judge people by mere association. Malay mo meron siyang mission, kaya niya binabarkada yon. Sabi ba naman sa kanya, bakit nakikibarbarkada yung boss nyo dyan sa makasalanan? Tax collector yan, sinners yan eh. Hindi kami naniniwala dyan sa Jesus nyo. Kung banal yan, dapat ang environment niyan banal. Ang atmosphere niyan banal. Ang society niyan banal. Ang tropa niyan banal. Dapat lagi nasa simbahan yan. Lahat ba nasa simbahan banal? Lahat ba nandito sa church mabait? Sabi ng isa, pastor, totoo ka dyan. Salbahing atong katabi ko eh. Lahat ba nag-church mabait? Iba nga mga, yung iba nga sabi ng dalawa, sabi ng dalawang snatcher, nag-pray pa sila eh. Brad, pray tayo, Brad. Sabihin mo ako sa prayer, Lord, patnubayan niyo po ang pang-snatch namin ngayon, Panginoon, maging successful kami, hindi kami mahuli ng police in Jesus' name.
Nag-amen din yung barkada yung snatcher eh. Sasagutin ba ni Lord yung prayer ng dalawang yon? O si Satanas, pwede. Pero humihingi ng bendisyon sa langit para patnubayan yung kailang tagumpay ng kailang kalokohan eh. Ito namang issue natin, mga kapatid. Ha? Bakit critical ka? Anong problema nyo? Di ba mga religious people kayo, dapat hindi kayo ganyan. On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor. It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Ayan. Maliwanag ang mission ni Jesus. Hindi kailangan ng mga magagaling ang doktor. Pastor, sa iyo ata to. Anti-gout. Sabi ng babae doon sa asawa niya, "Oh, inom kang gamot." Ininom naman ng matanda. Nagulat siya, "Bakit mo bibigyan ng gamot?" Eh, may expired na, sayang. Wala namang sakit, binibigyan mo ng gamot. Madidisgrasya yun. Grasya. Hello? Kaya, emotionally, physically, mentally, spiritually, financially, lahat dito may sakit. Sino may sakit sa bulsa? Taas ang kamay. O, kita nyo, ang dami. Yan, mainit ang ulo niyan. Kasi pag walang pera, umiinit ang ulo lagi eh. Pati emosyon, nararamdaman niya eh. Pati emosyon, apektado pag walang pera. Di ba pag walang pera, mainit ang ulo, Brad? Yung iba lang, hindi naman lahat. Pero minsan maraming tao, pag mainit ang ulo, walang pera yun eh. Pero yung iba naman, kahit maraming pera, mainit ang ulo talaga. Talagang emotionally sick, mentally sick, emotionally sick, and spiritually sick. What is going on in our society? There are a lot of sick people who moving around. Pretending to be well, but deep inside of them, they are emotionally down. They are crippling inside. Ang dami niyan. Mapagkunwari lang, nakangiti sa harapan mo, pero sa loob-loob niyan, gusto nang mamaril niyan at gusto nang manaksak niyan. Sa sama ng loob at galit sa loob. O hindi ko kayo kilala kayo ni Lord. Eh, bakit ka nagtuturo ng ganyang pastor? Kasi God knows your heart and therefore, I'm just simply preaching the word of God. There is a lot of sick people who's trying to remedy themselves by all kinds of superficial remedies like drugs, wine, womanizing, manizing, and all kinds of vices that could make them feel healed, but never, ever healed. May mga ganun tao, kung saan dinadala yung kanilang mga sakit sa damdamin. Iba, magpapaching ko maghapon. Yung iba, manonood ng sine, magsha-shopping. Ang dami mong sakit. Pumunta ka kay Jesus Christ, pagagalingin ka nun. Amen? Come to Jesus and He can heal you internally. Kasi sabi niya, ano ba pinagdadaldal nyo? Naparito ako para sa mga may sakit. Itong tinutropa kong to, mga may sakit to eh. Mga magnanakaw to, meron tong spiritual problem. Mga sinners to, meron tong emotional and relational problem. Kaya I'm here to meet them and to deal with them and to heal them. What's your problem? I have come to call the righteous. Not the righteous, but the sinners. Kasi kung kayo walang sakit, di nyo na ako kailangan. Kaya kayo lumalapit dito sa church every Sunday, alam nyo kasi gusto nyong gumaling. O, kita nyo, balik kayo ng balik dito. Kasi hindi kayo babalik dito kung wala kayo nakukuha ditong emotional relief eh. Hindi kayo babalik sa church kung wala kayo nakikitang spiritual empowerment. Hindi kayo babalik dito kung wala kayo nakikitang relational improvement or mental development. Is church benefiting you? Sabihin niyo sa sarili niyo, ano ba napapala ko dyan? May napapala ba kayo sa church? Meron. Kasi hindi nga kayo babalik dito eh. Balik dito. Healing people. Church, built by Christ, and He said Himself, upon this rock means the truth,
I will build my church. And you are the church is being built up by Him. Kaya kita nyo, ang lalakas nyo ngayon, gumaganda kayo ngayon, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo talaga. O, di ba? Nung umating ka ba rito, pumangit ang buhay mo? Hello? Tinatanong ko yung marami, simula ba nung umating ka sa church, sumama buhay mo, pumangit ang buhay? Hindi, pastor, gumanda nga, umayos nga utak ko eh. Dati lagi akong galit eh, ngayon lagi na ako mapagmahal eh. Eh di may nabago pala, palakpakan natin si Jesus! May pakinabang pala yung church sa'yo. Nung nabasa mo yung Word of God, umayos ang buhay mo, di palakpakan ng Lord. Hindi ka nag-aaksaya ng oras, nagpupunta ka sa Panginoon. Ini-explain ang Word of God sa'yo para pumasok sa kukote mo, ganito pala dapat ang buhay ko. Hindi katulad ng mga religious leader, mga critical ang espiritu. Critical ang spirit eh, no? Kaya pagka mga critical dyan, naku, hindi na kayo tatagal sa mundo, kukunin na kayo ni Lord eh. Critical spirit. People reveal their intentions through what they criticize. Tama? Medyo. Kung stretch natin ng konti, tumatama. Ano ba pinupunan nila kay Jesus? Simple lang. Bakit nakikipagturopa sa makasalanan yan? Kami, hindi namin ginagawa yon. Religious leader kami. Mababait kami. Cute kami, mababango. Yung mababango dyan at mga cute dyan, sige, kayo na lang sa buhay nyo. Mag-isa ka. Masyado kang pa-cute eh. Para yung paano yung mga hindi cute, hindi mo natotropahin yan. Ay, pastor, ayokong bumarkada sa mga walang alahas. Alam mo naman ako, gold dealer ako. Kung wala kang alahas, medyo lumayo-layo ka sa tabi ko. Yung pala, snatcher pala yan. Pag hindi naka-eyelashes, medyo hindi ko tinotropa, pastor. Alam mo naman ako, gumagawa ako ng kilay, pastor. Pag hindi medyo chubby, hindi ko tinatabihan. Bakit? Kasi sobrang matataba kami, pastor. Na-insecure ako pag mapapayat ng katabi ko, pastor. Eh bakit mo ayaw barkadahin? Si Jesus Christ walang pinipili. Mataba, mayaman, walang alam, makasalanan, prostitute, mangingisda, malansa, mabango. Everything! Everybody, welcome to the Lord. Because Jesus Christ, for God so loved the world. Jesus loves you. Whatever you are, whoever you are, whenever you are, come to Him. The real issue is, He is coming to you. O, bakit kayo rin critical? Ayoko pumunta dyan sa church. Bakit? Mukhang artistahin ng mga member dyan sa GFCF. Kailangan ko muna magpuputi, pastor. Kasi na-insecure ako sa mga beauty ng mga tao dito. Sober gaganda daw ng taga-GFCF. Palakpakan ng mga taga-GFCF. Mahina ang palakpak nila. Si Lord ang nagbigay ng beauty ninyo. Huwag kayong mayabang. Pwedeng masarap ang ilong nyo pag nahulog kayo sa tren bukas. Napango. Katuturok pa man din lang. People can become critical in spirit for many reasons, often stemming from deep emotional and spiritual struggle. Ano kaya ang struggle niya? Why people become critical in spirit? Let's go. Number 1, pride and self-righteousness. Meron pong turo sa Bible sa Luke chapter 18, verse 9 to 14. Yung parables of the Pharisees and tax collector. Naituro ko na to pero gusto kong bigyan daan sa inyo. Para mabigyan natin diin yung matataas ang pride sa mga self-righteous ang dating. Yung feeling banal. Parang hindi siya ma-reach. So puntahan natin yung Luke 18:9. Sa Bible tayo, Luke 18:9. Tignan natin sa Bible. Okay, basahin natin ha. Some who were confident to their righteousness. Lakihan natin.
Confident daw sila sa alang righteousness. And look down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, and the Pharisees and the other tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Oy, nagtatights pa. But the tax collector stood at the distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Jesus said, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang istorya po niyan ganito. May dalawang tao nag-pray dun sa temple. Yung isang religious leader sa isang tax collector. Sabi ng religious leader, oh Lord, salamat po. Hindi ako katulad ng iba dyan. Ha? Magnanakaw. Nangangalo niya. Nanggaayuno po ako at nanalangin 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng aking ikapo. Kaya ang bait-bait ko po. Cute ang dating, no? Matutuwa kaya si Lord pag ganyan ang prayer mo? Ang dating, ang ganda ng prayer niya, no? Basahin niyo, ha? Bible yan, ha? Bible. O sabi naman ng tax collector, alam niya, magnanakaw siya, dirobo siya eh. Nahihiya siya kay Lord. Dinidibay niya yung sarili niya, Lord, pasensya na po kayo. Sorry po talaga, Lord. Nakakahiya po. Nagpe-pray ako ngayon dito sa temple. Tawarin niyo po ako. Sabi niya, ayun, no? But the tax collector stood at the distance. Malayo pa nga siya eh. Ayaw malapit dun sa altar eh. He would not even look up to heaven. Nahihiya nga tumingin sa langit dahil alam niya makasalanan siya eh. Mercy on me, a sinner. O, inaamin niya, makasalanan siya. Mahabag po kayo sa akin, Panginoon, makasalanan po ako. Pasensya na, Lord. Dami ko na namang nadaya, dami ko na namang nahutot na pera sa hapon, Panginoon, patay siya po. Inaamin niya yung makasalanan niya eh. Samantalang isa, sinasabi niya yung righteousness niya. Ano sabi ni Jesus Christ? Basahin natin yung Bible. Bandang huli, ano sabi ni Jesus Christ? I tell you that this man, sinong man na yun, yung makasalanan na inaamin niyang makasalanan siya, rather than the other, yung tax collector, umuwi na walang sala sa harapan ng Diyos. Kaya kung ikaw lalapit sa Diyos, alisin mo yung pride mo. Sa ipili mo, mabait ka. Dahil walang naging mabait, lahat nagkasala. Amen? Lahat ba rito may kasalanan? Yung pinakamalakas ang boses, yun ang pinagpapala. Lahat ba nagkasala? Kita mo, pagpapalain ni Lord yun. Yun ang sabi dito eh. Ha? Justified before God. If you admit your guilt before God, God will exonerate you because God's sons died for your sin. Therefore, you are paid in full. It is finished. Tetelestai. Bayad ka na sa Diyos. Pag inabi mo, nagkamali ka sa Kanya. Amen? Karapat dapat ako sa langit. O, impyerno yan. Self-righteous eh. Ang yabang eh. Dahil kung titignan ni Lord yung video mo sa buhay, pag nasa langit ka na, simula nung unang buhay ka at namatay ka, papakita lahat yung i-judge ka rin, ipapakita yung buhay mo dun. Lahat ng secrets na ginagawa mo, kita. Kaya pagkatapos, pagka pinapanood mo yun, ikaw na mismo sasabi sa sarili mo, Lord, tama na ho yan. Bababa na ako sa impyerno, hindi ako karapat dapat dito. Salamat na lang, si Lord namatay para sa kasalanan natin. We are justified. The Lord's give us the access to heaven. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen? Pride and self-righteousness. A person who constantly criticizes others for their mistake at work, but refuses to acknowledge their own shortcomings, believing they are always right. Maraming ganyan. Sa trabaho, feeling niya silang yung tama. No? Pero siya, hindi siya nagkakamali. Pero pag nagkamali yun, talaga naman, ako, sarap talagang, Pastor, lilitsunin namin yan. Tingnan, pag siya nagkakamali, ayaw magpakulata. Pero pagka kami nagkakamali, kami ang panayang puna. Number 2. Ito, masakit to.
unresolved hurt or offense. Kaya po tayo critical, meron tayong hindi naayos na sakit sa damdamin at offense na natanggap natin sa taong nakasakit ng damdamin natin. O di ba, madali tayo mag-criticize, lalo na yung mga nanlait sa'yo, nanira sa'yo, nanakit ng damdamin mo, kaya ikaw ngayon, critic mo na siya. O critic ka na niya. Baligtad. Kaya nagbabash ka na ngayon, binabash mo na siya. Kinagaslighting mo na siya. Ha? Ni-strawman mo na kung ano-ano mga paninira na gagawin mo dahil ito yung taong nanakit sa akin. If you have an unresolved offense, yan ang nagiging defense mechanism mo para ikaw ay makabawi. A person has been hurt by a friend may begin to criticize that their friend for every little mistake or flaw, even if these things are minor. Kaya yung mga offense na yan, dapat inaayos ka agad yan. Naalala nyo, pinag-usapan natin last meeting, how to overcome offenses. Kailangan makipag-ayos ka na muna kay Lord sa taong yan. At kung sino mang nakasakit ng damdamin mo, para ikaw ay hindi maging critical. O yan, nakatayo na yung hapon doon, baka hindi wala siya upuan. Pangalawa, unresolved offenses. Have you been resolved some kinds of offense na nagawa sa'yo o nagawa mo sa tao? Meron na ba kayong ganyan? Hanggang ngayon pa rin ba kayo pa yung nagkikimkim ng galit at hindi yung pa rin? Pag nagkatagpo lang kaming babae niya, makikita niya hinahanap niya. Samantalang hindi pa siya nagpaparamdam ngayon, sisiraan ko siya. Dito sakay siya. That is not good. Unresolved hurt or offense. Sabi dun sa Matthew 7:5, bakit mo tinitignan yung puwing ng kaibigan mo? Samantalang hindi mo tanggalin yung malaking trosong nandiyan sa mukha, sa mata mo. Amen? Matthew chapter 7, verse 3 to 5. Number 3, jealousy and envy. Kaya nagiging critical yan, ang taas ng inggit niyan sa'yo. Nandiyan pa ba kayo? Medyo taasan nyo kilay nyo. Habulin niyang, hayaan mo siyang humabol. Kaya yan nagagalit sa'yo, kaya yan nagiging critic sa'yo, dahil alam mo, mas mataas ka sa kanya at alam niya, mababa siya sa'yo. You never criticize people who are down, lower than you. Amen? Kaya naman nang kikriticize sa'yo, mas mataas ka eh. Kaya, enjoyin nyo beauty nyo. Bakit? Level up ang beauty nyo. Marami. Pag kayo nakikriticize, ibig sabihin yun, maganda ka. Mayaman ka, magaling ka, maayos ka. At yung mga hindi maayos na tao, yun ang mga taong dahil merong mga insecurity at less achiever sila, mga loser ang mentalidad, maggagawa na lang sila ng paraan para ibaba ka. That's what we call crab mentality. James 3:16. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Where envy and selfish ambition exist, there is disorder. Jealousy and envy often leads to criticism because a person's discontentment with their own life causes them to attack others to feel better about themselves. Kasi pag umaatake sila ng buhay ng may buhay, ang ganda ng pakiramdam nila. Doon sila humuhugot ng kanilang tinatawag na comfort. Kaya lang, di nila alam, dumadami kalaban nila. Yung kanilang mga inaatake at mga kanilang mga taong sinusukahan ng mga paninira nila. Kaya tandaan nyo to, yung taong nagsasalita sa iyo ng masama, yan din ang magsasalita sa'yo, sa ibang tao, patungkol ng masama sa iyo. Kaya dangerous. As a Christian person, a Christian man and woman, what are you supposed to do? At titignan mo na lang kung ano meron ka. Lord, salamat, meron po akong beauty. My personal, unique, beautiful asset. Yun na lang i-enjoyin ko. Kung mas maganda sa akin, di praise the Lord. Mas magaling siya, praise the Lord.
Sa kanya yun, hindi naman sa akin yun. Enjoy your idiocracy. Ibig sabihin yung uniqueness para ma-enjoy mo buhay mo. So, may mga jealous ba dyan at mga envious? Marami raw. Sana wala na. Kaya po tayo nandito, pinag-aaralan natin. Why the Pharisees are envious with Jesus? Iba yung dating nung mama lumalakad sa tubig, bumubuhay ng patay, nagpaparami ng tinapay. Ha? Sila wala nun Sabi nila, matindi itong karpenteron to Lahat yata ng tao, susunod na dito, mawawala na tayong supporter sa temple, wala na mag-worship sa temple. Nandun na lahat sa disyerto, sumusunod sa kanya. Kung saan magpunta si Jesus Christ, nandun yung mga tao, large crowd. Jesus, teach us. Your teaching is not like the Pharisees. You teach with authority, but those teachers of the law, they teach nonsense. Ang galing mo magturo, Lord. Samantalang yung mga teacher of the law na yan, pati ugali yan, sasama. Boring pa magturo. Pero ikaw, totoo ka. Binubuhay mo mga patay. Pinapakain mo kami. Pinapagaling mo ang sakit namin. Ikaw na nga. Sabi mo nga kay Jesus Christ, Lord, ikaw na nga. Bakit hindi maiinggit? Iba dating nung karpintero I could work on water. Can you do that? I can multiply the bread. Can you do that? I can raise the dead. We can't do that. No, you can't do that. Iba yung dating nun. Taga-UST yun. Iba dating nun, taga-San Beda yun. Iba dating nun, Ateneans yun. Jesus Christ, God incarnate, meeting the men's, hark the herald angel sings, glory be to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Merry Christmas. Bakit? Sabi ng Diyos, katatagpuin ko ang tao. Hindi sa paraan ng mga taong nagtuturo ng kabanalan na wala naman sa buhay. Jesus Christ never sinned, never offended anybody, only the Pharisees and the religious leader of his time. Why? Why they were offended? Because they were jealous and envious of Christ's exploit. Lumalakad sa tubig yung lalaki, bumubuhay ng patay. Eto na lang ang proof ko that I'm come from the Father. Until now, you can't receive me. You can't accept me that I'm the Father are one. Babatuhin pa they are trying to destroy Jesus Christ when they started to claim that He is God incarnate. We are stoning you not because you are doing these miracles. We are stoning you because you are equaling yourself with God. That is blasphemy, sabi nila. Hindi, may jealous lang kayo. Kaya yung mga inggitero-inggitera dito, tingnan mo yung katabi mo, malaking inggit, di ba? Naramdaman mo ba malaking inggit sa inyan? O yung mga inggitero, mga inggitera, kinakausap kayo ni Lord ngayon. God is talking to you and talking to ourselves. Hindi ko ba ma-enjoy kung ano yung binigay ng Diyos sa akin? Kung anong meron ako? Kasi hindi magiging pare-pareho ang tao. Meron talagang mas mataas sa'yo at meron ding mas mababa sa'yo. Pag nag-compare ka, ikaw ngayon ang matatalo. Bakit? Dahil lahat ng panahon, may mga taong talagang may mas mataas sa'yo. At pag ikaw naman ay nag-compare din, tataas naman ang pride mo. Dahil meron mga taong mas mababa sa'yo. Pag nag-compare ka naman, magkakaroon ka naman ng self-pity at jealousy and envy dahil may mga taong laging mas mataas sa'yo. That is the world system moves around. Sa totoo lang, di ba, may mas maganda sa atin? Oo, kita mo, aminado si Ate Weng, meron mas maganda sa kanya. Pero may mas matalino rin sa atin, di ba? May mas mayaman din sa atin. Ano gagawin natin? Magmumukmuk na lang. Di magpakayaman ka na, di pare.
Mag-focus ka na sa gagawin mo para umangat ka. Huwag mo nang intindihin siya. Bahala siyang yumaman na yumaman dahil kinabukasan kukunin din ni Lord yun. Ma-enjoy mo ba yung pera mo? Sabi nga ng vloggers doon sa isang ka-vlogger niya, Brad, I'm going to give you 10 million US dollars. Okay? Today, okay. But our agreement is tomorrow you should not live. You should die. Tatanggapin niyo yun? Wala nang meaning yung pera mo pagka patay ka na bukas. Huwag kayo mainggit. Kasi lahat naman ng mayaman, nawawala rin, di ba? Artista, oh. So therefore, they were jealous of Christ because they do not have what Christ has. And they try to demean, they try to degrade and to demerit Christ's testimony. He is eating with the sinners. What kind of teachers is that? Oh, kita nyo, ang ganda ng dating. Para bang kaibig-ibig at kahali-hali na ang kanilang mga rebuttal. Ang kanilang mga reasoning. If your teachers is righteous, he should be dealing and meeting with the righteous. That is the concept of spiritual plasticity. Mga kaplastikan ng spiritualidad. Panglabas lang ang tinitignan, hindi ang loob. Hindi nila alam, si Lord may dinidil sa kalooban ng mga sinners. Because they lack empathy or compassion. People are becoming critical because lack of empathy and compassion. Wala kayong habag, may sakit tong mga taon to. Kaya ako tinutropa, inaayos ko po sila. Kung hindi nyo kayang ayusin, ako nga aayos eh. Nakikinig sa inyo sa temple, wala namang temple. Kukote nyo? Sino yung simula nung pupunta rito na bago ugali? Taas ang kamay. Ay, praise the Lord. Palakpakan ang Panginoon. Maraming naaayos. Kasi nga naman si pastor, pag nagturo, talagang sinasampal ka, talagang sinasabon ka, tapos babalawang ka, tapos ikukula ka pa. Doon pala na ako excel ng kulata. Kinukula. Sasabunin ka na, tapos papalo-paluin pa, di ba? Papapapapak. Sasabunin uli. Clorox pa, lalagyan pa ng agwa oksinada. Sigurado na lang, hindi ka pa pumuti yan, ewan ko na lang. Hindi pa pumuti puso mo. Ang itim-itim. Kaya dapat ang turo ganito, hindi yung pa-jeling-jeling lang eh. Okay, pastor, sige, tirahin mo na yan, pastor, para tumino kami. Tama lang po yan, kasi nga pagka ang turo, yung bang, babait po kayo, gaganda kayo, yayaman kayo. Prosperity preaching tayo rito. Ha? Lahat ng tatanggap kay Lord, tanggal ang mga sakit sa mga kasukasuhan. Pag gaganyan ang turo, yung mga Kristiyano, nagkaroon ng problema, nadidisillusion sila sa Christianity. Bakit ganon? Kung kailan may lumapat kay Lord, dumami problema ko. Hindi kasi tinuturo, ang Christianity po kasi hindi lang bed of roses yan. May mga thorns na kinakailangan daanan ka, hampasin ka, tusukin ka, para ikaw ay tumino. Palakpakan natin ang mga tumitino. Tumitino ba kayo? O, sige. Pinagsasampal, papapapak, tumino. Kasi yung mga ganyan-kanyang katuruan, hindi ka naman matututunan. Hindi ka matututo sa comfort zone eh. Matututo ka sa disiplina eh. Jesus had compassion on the crowds. A person who lacks empathy is more likely to be critical because they don't understand or care about the struggles others are facing. Kasi may mga pinagdadaanan ng tao. Sasabihin mo, siguro kaya may sakit yan. Salbahe yan. Di ba? Siguro kaya naghihirap yan. Masamang tao yan. Siguro kaya na-aksidente yan. Naku, maraming inagrabyado yan. Hindi naman lahat ng nagkakaganon merong mali ginagawa sa buhay. Di ba? Katulad ni Job. Si Job, nabasa niyo ba si Job sa Bible? Matuwid na tao yun. Ba't nagkaganong buhay nun? Si Apostol Pablo, may sakit. Si Jesus Christ, nahihirapan sa buhay, pero ibig ba sabihin, pag nahihirapan, masama na. Kulang lang tayo sa empathy and compassion. Because people are hurting, they need someone to comfort them, to counsel them,
to help them, to encourage them, and give them admonition how to overcome life struggle. Yun ang trabaho natin, Christian eh. Amen? Lack of empathy and compassion. Andiyan pa ba kayo? A person criticizing a parent for not spending enough time with their child without considering the parent's demanding job or personal struggle. Kasi po, may mga ganyang klaseng mga magulang. Sabihin, bang klase magulang yan? Hindi marunong mag-alaga ng anak. Tapos, katakot-takot na kritisism ang gasabihin. Hindi niya alam, yung manay pa lang yun, single mother. 12 anak. Magtatrabaho, sarili lang. Hirap na hirap ang buhay. Brother and sister, don't criticize if you are not willing to sympathize or empathize. Kasi isipin mo muna, bakit kaya nagkakaganito? Ba't kaya mainit ang ulo niya ngayon? Siguro may pinagdadaanan lang. Huwag niyo munang husgahan. Baka masakit lang ang ano niyan. Masakit lang ang ulo niyan. Dahil walang pera yan. Probably ikaw ang sagot sa problema niya. Amen? Number 5. Dito may problema tayo. Lack of understanding of God's grace. Last meeting, napakaliwanag nung turo natin. Baka hindi ko matapos to. Sabi nung master dun sa kanyang mga servant, sino may pagkakautang sa akin na malaki? Yung pinakamalaki, lumapit yung lalaki, sir, ako po. Magkano utang mo sa akin? 10,000 bags of gold. Hindi mo kayang bayaran, di ba? Opo. O ikaw, asawa mo, mga anak mo, at lahat ng ari-arian mo, ibebenta para mabayaran mo utang mo. O nagmakaawa yung lalaki, di ba? Last meeting, ating topic yun eh. Sabi niya, since nagmakaawa ka, masyado akong generous at gracious sa'yo, cancel lahat ang utang mo. O, halimbawa, gano'n, Ate Almeida, meron kang utang kay Kuya Mark. Mark ba, Mark? 7,000 lapad. Sabi ni Mark sa'yo, sis, hindi mo kayang bayaran utang mo, di ba? Cancel na yon. Anong feeling mo, sis? O ano ngayon masasabi mo sa kanya? Okay ba? Di ba? Mapapa-thank you ka talaga eh. Ang laki ng yung biyayang ginawad sa'yo eh. Kaya po tayo, mga Kristiyano, naririto ngayon sa harapan ni Jesus. You have been forgiven of your sins that you could not pay. He died on that cross so that you would be set free from all the bondage of indebtedness to the Father in heaven. Hindi mo kayang bayaran yung utang mo, ang dami mong kasalanan sa Diyos. Inako lahat ni Lord yon. Now you are forgiven. That is God's grace. Kaya sabi nung lalaki, kung ikaw, pinatawad ka, sana yung kaibigan mo, na may utang sa yung 5 lapad lang, pinatawad mo rin. Salbahe ka, wala kang utang na loob, hindi mo alam ang biyaya. Kinulong siya, pinabugbog siya hanggang mabayaran niya utang niya. Brother and sisters, kaya tayo critical at lagi tayong criticism. Hindi mo nakikita yung biyaya ng Diyos sa buhay mo, ang laki-laki. Nandito ka sa Japan, wala kang cancer, kumpleto sangkap ng katawan mo, hindi ka bulag, hindi ka tinutulugan ka. Hindi mo tinitignan ang dami ng biyayang binigay ng Diyos sa'yo. Ang tinitignan mo yung wala ka, kaya ngayon, critical ka pa rin doon sa marami. Try to evaluate your life. Pumikit ka lang sandali at sabihin mo, Lord, ang dami-dami ko palang blessing. Grabe, Lord. Nasa Japan ako, permanent ako dito. Ha? Hindi ako TNT. Sarap ng dami kong pagkain. Meron akong paang nailalakad, wala man akong kotse. Hindi ba kayo natutuwa sa Diyos niyan? Ang laki ng ingrato mo sa langit. You have to thank God and be grateful to God, and by having that kind of mentality, you will stop criticizing others because you know who you are, and you are so blessed, favored by God, highly blessed by Him, because God loves you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you.
O, kita mo, hindi mo na kinikriticize ngayon yan. Nalaman mo na, maya. Lasang luya. You are blessed. Stop criticizing. Because those who criticize never understood God's grace. Those who criticize are always jealous. Those who criticize never understand you are forgiven. So therefore, brothers and sisters, why does he eat with tax collectors? Simple lang. Jesus Christ is trying his best to empathize with the sick. Kaya kung kayo po masakit ngayon, meron kayong dinadamdam, probably hindi sakit yan eh. Nagsasakit-sakitan ka lang eh. Ikaw mismo may problema eh. Try to remove yourself to yourself. Tagalog. Tanggalin mo yung sarili mo sa sarili mo. Iligay mo yung sarili mo sa kapwa-tao mo ngayon. Na ito ngayon ay kailangan kong mahalin. Katulad ng inuutos ni Diyos sa akin. Love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. Kaya bang mahalin yung kapitbahay mo, katabi mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo? Kung pinapakain mo yung sarili mo, pakainin mo yan mamaya. Kung inaingatan mo ang sarili mo, ingatan mo rin siya. Hindi mo siya ibablaspheme, hindi mo siya i-degrade, hindi mo siya, wala kang panahon para laitin mo ang taong yan. Dahil nilalang din ng Diyos yan katulad mo. Katulad mong makasalanan, habag lang ang kailangan mo. Katulad mong merong pagkakamali, biyaya at kapatawaran ng Diyos ang kailangan. Everybody needs Jesus, everybody needs God's grace and forgiveness. And therefore, knowing that, malalaman natin, Lord, salamat po, ang laki-laki ng utang ko, pinatawad mo. Bakit pa ako tumitingin dun sa mga nagkakautang sa akin? Try to learn the things of heaven. Amen? God is teaching you. God speaking to us. Lord, may pong salamat, Lord. Alisin niyo po yung aming critical spirits. Hindi naman po kami nagiging masaya. Nasisira lang ang buhay ng iba at nasisira din kami. Hindi ka nalulugod. Dahil katulad ng religious leader, feeling niya matuwid siya sa harapan mo. Yung pala, sila ang hindi mo kinalulugdan. Sa araw nito mga kapatid, magpapartake tayo ng Holy Communion. We will be eating with Jesus. Jesus Christ is not here physically, but He is here with us spiritually. Jesus said, 2 or 3 gathers in my name, there I am in the midst of them. So sa pagdulog natin ng banal na hapunan, mga kapatid, loobin natin na itong ating mga gagawin, for I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaims the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup." Mga kapatid, ito po yung instruction ni Lord sa atin, no?
Ang sino man daw kakain na merong unworthy manner. O alam niyo na po ba ibig sabihin ng unworthy manner? Ha? O merong critical ang espiritu, merong mga envious spirit, may mga jealous, may mga no compassion sa puso. So, mahirap buksan. Ito po kasi ano to eh, imported. Let's all agree with the Holy Spirit. Lord, may pong salamat, Lord. Nasisiyasat nyo ang aming mga puso. Nalalaman nyo ang aming mga naiisip. Kung kami may galit, inggit, hinanakit, sama ng loob, offense, grudges, resentment, bitterness towards other, we ask thee, Father God, to forgive us of our sins. We cannot afford to take these holy emblems with an unworthy manner. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, katulad ng pagpapatawad mo sa pagkakasala sa amin. Lord, we are guilty of many iniquities. Sadya man o hindi, sa isip man, gawa o sa salita. There is none who never keep his heart pure, for all have sinned and fall short of God's perfect standard. But Jesus Christ died for us, cleanses us from all sins, that we may be brought near to God, to the Father. Panginoong Yesus, kayo po ang naglapit sa amin sa Ama. Hindi po kami makakalapit, kundi sa pamamagitan mo, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, nagkakaisa upang tanggapin ang banal na hapunan para sa aming spiritual at physical na kagalingan kung meron man kaming mga sakit. Lord, you are able to do beyond what we could think or imagine. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and number of you have fallen asleep. Kaya po marami sa atin ay may sakit, mahihina, yung iba namatay na. Hindi lumalapit sa banal na hapunan ng tamang puso. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa aming pagtanggap ng banal na hapunan. Pagkalinisin niyo po ang aming mga puso, isip, at espiritu. Kami po ay lahat ay hindi karapat-dapat. But because of your grace and loving kindness, the blood of your Son, Jesus Christ, cleanses us from all sin. And in Him, we have the assurance of this, that we are accepted by the Beloved. We are accepted in the Beloved, in the family of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, sabay po natin kainin ang mga simbolong ito. Hallelujah. Lord, thank you, Lord. In Jesus' name. I'm healed in Jesus' name. Yung ating kahinaan at kasakitan ay pinawi na ng Diyos. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace. Amen? Okay, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Salamat po, Pastor. We are already healed. Amen po ba yun? Okay. So sabihin nyo nga po muna, I am blessed today. Every day of our life, blessed tayo. Amen? So, we are coming to our tithes and offering. Wait lang po muna. Wala po munang maingay.
Dahil hindi pa po tayo tapos. Okay po ba yon? Okay. So, ang ating pong verse sa umagang ito, talagang sabi ko nga, Lord, talagang konektado lahat yung espiritu pagka ng Diyos kapag pati sa sermon ni Pastor, pati dito sa ating tithes and offering. So sabi dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Tagalog na lang or English yung iba, no? So kung paanong hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, hubad din tayong mamamatay. Hindi natin madadala ang ating mga pinaghirapan. Diba? So, maliwanag. Wala tayong pagmamay-ari. Amen ba yon? So, lahat ng meron kayo, lahat hininga nyo, pagkain nyo, inumin nyo, bahay nyo, trabaho nyo, buhay nyo, lahat yan ay hindi nyo pag-aari. Pag-aari ng Diyos yan. So, ito ang point. Number 1 point ko is, you own nothing permanently. Dahil meron tayong Japanese, anatawa nanimosuto jibun no mono de wa arimasen. No? So, everything is entrusted. Pinagkatiwala lang po sa atin ito ng Diyos. Hindi natin pag-aari ang kahit anong mayroong tayo. Pero dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, meron tayong lahat. Amen po ba? So, kung paano, sabi dito, okay. So, number 2, wealth cannot follow you. Bakit? Kasi pag namatay kayo, mabibitbit nyo ba lahat ng meron kayo? Wala. Bigay nyo na yun kay Lord. So, yung bank account natin, businesses natin, o anumang investment or anything, ang wealth, sabi nga nito, tomiwana tani suite ikotowa dekimasen. Daijabu. Amen. Hallelujah. So, kailangan mag-let go tayo. Kasi lahat ng ito'y ginagamit natin para sa Diyos. Bakit kayo nakapunta dito? Kasi merong nag-share sa inyo. Merong nagbigay dito. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng mayroon tayo. Kaya yung mga tithes and offerings natin, binibigay sa atin yan para magbigay tayo sa ating church. Amen po ba? Hindi lang sa church, hindi lang kundi pati sa mga taong kailangan din nating tulungan. Amen ba yon? So number 3, giving shifts your heart. Itong pinaka-the best. Atay rukotowa anatono kokorowo kay mas. So, ibig sabihin lang po nito, when we realize that money is temporary, madali tayong magbigay. Amen po ba? Laging bukas ang palad mo. Dahil hindi ka takot mawalan eh. Diba? Kasi pag takot kang mawalan, ibig sabihin yan, yung puso natin medyo tignan-tignan na natin yan, ha? So, amen ba yon? So, kaya nga sabi rito sa verse natin kanina, na wala tayong madadala kahit ano. Kaya kung meron pa tayong panahon, kung meron pa tayong oras, gamitin na natin para sa Diyos. Amen po ba yon? So, sabi nga, because in the end, we return in the same way. We keep, no? Wala tayong keep. We are going empty-handed. To God be all the glory. Ushers, please. Thank you. Thank you, Lord. Grabe talaga si Lord, do. Pinagpala talaga. Yun, eto. Nako. Sa mga women's, no, na nandito po, even the Japanese, no, na we are welcoming you po dito sa Women Influencers Day Out sa March 20, 10 a.m. to 4:30 p.m. So, meron po yang magbibigay po tayo for our food dahil ang church na po ang yung venue hindi ko yon, no? So, magbibigay po tayo kasi magiging masaya to. Kung last year napakasaya, mas magiging masaya to. Amen po ba?
Huwag natin kalimutan yan na March 20. And of course, ating church retreat and water baptism. Ito talaga yung pinakakahintay din eh. Sa July 17 po yan, 19, 3 days. So, ngayon pa lang po, no, mag-ipon na tayo para sa July 17 to 19 po yan. Friday, Saturday, and Sunday, at may bayad po yan. So, siguro dahil time nimang na kayo, no? Magbigay na kayo para sa mag-save na kayo, no? At alam niyo ang nakakatuwa, 7 meals ang pagkain. Biruin niyo 'yon. Grabe, sobra-sobra na naman 'to. 'Di ba? So, salamat po sa Lord dahil meron tayong ganitong church retreat and water baptism. So magpa-register na po kayo, mas maaga, mas marami, mas maganda. Amen po ba 'yon? Okay, so thank you. Tapos na. Okay, so let's pray for our tithes and offering. Lord, we just want to say thank you for today. This is not enough, O Lord, yung mga binibigay namin dahil sa'yo nang galing ang lahat. Because sabi mo nga that every gift comes from you. Kaya maraming salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami ng pagpapala, kalakasan, Lord, yung buhay namin, hininga namin, lahat ng ito'y galing sa'yo. Kaya Lord, binibigay namin to ng buong puso. Ganon din po, Panginoon, na may alay namin to sa'yo ng may pagpapala, pagbo-worship sa'yo, Lord. And Lord, sabi mo nga sa iyong salita, that you are able to do immeasurably more than all we could ask or imagine. Kaya marami pong salamat sa araw na ito dahil alam namin na ginagamit mo ang bawat isa na walang na hindi kami nagdadamot, but because nag-overflow ang iyong pagpapala. Ganon din kami, Lord. Yung pagpapalang ito'y ipinagkakaloob namin sa iyo, Ama. Because at the end of the day, O God, lahat ng ito'y galing sa iyo. Kaya patuloy po kaming mananalangin at this church, Lord. We pray, O God, that the new building is coming, O Lord. Salamat po na meron kang hihipuin na mga tao na nandito, Lord, because we know, O God, na malaki yung pinapagawa mo sa aming GFCF family. Lord, we glorify you, we honor you, and we bring all the highest praise and honor in the mighty and matchless name of our Lord Jesus Christ. To God be all the glory. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be all the glory. And Sister Mars. Thank you, Sister Tess. Welcome po sa mga newcomers. Sister Mickey Joho. Okay. Okay, Japanese. Brother Mark Ando. Welcome to the family of GFCF. And Japanese, Koji, Brother Edward, and Ryu. Okay. So, since that we are increasing in numbers of Japanese attendees, so we have 2 major activities of GFCF Omejima for the month of March. Okay. Kumiko-san, can you transfer this in Japanese? On March 22, on the 4th Sunday of March, March 22. So we will have our first Japanese Bible study. And your teacher is Hoshino-san, so Japanese sensei. And our schedule, on March 22, the venue is in El Sofia, 3 minutes walk from Umejima Station. Do not worry if you do not know the place. The wife of Hoshino-san will accompany the teens and high school. Ate Ruby will wait downstairs, and then she will accompany teens and high school to go to the Sofia at 9:30 to 10:30 in the morning. So mother, will you please remind your children, your teens or your high school to attend the Japanese Bible study just for 1 hour for teens in high school, 9:30 to 10:30 with Hoshino-san. And then after ng 10:30 until 12:15 adults.
your husband. Okay? So, Hoshino-san will teach about everything about God on March 22. So do not forget, mark your calendar for the Japanese brothers and sisters, because we are increasing in numbers of Japanese. That's why we'll give you a Japanese teacher exclusive on March 22 only. So for 9:30 until 10:30, teens in high school, I will repeat it again. And then for adult, Sister Ruby will wait for the adult, and then she will accompany you in El Sofia. Okay, Hoshino-san will be your teacher on that day. So no translator needed because we have a Japanese teacher. March 22. Okay, and now on March 20, for the Women's Influencer Day Out, another blessing, we have our venue. So, to be announced. It means TBE, it's not a venue, it's not a place, to be announced. Now, we have already our venue on March 20, Friday, red calendar. Ang venue natin ay in Maroy Kitasenju, 10th floor. Okay. So, tentative. Now, if the government or a group of government will use the venue on March 20, again, we will use the Umejima Church. So there will be a chance that a government, they can use the same venue in Maroy on March 20. Kapag nangyari yan, we will go back here in church, Umejima Church. But for the meantime, so naka-schedule tayo ng 10th floor of Maroy on March 20, but there will be a chance that some members of the group, of the government, there will be a chance that they can use the venue, the 10th floor of the Maroy. So kung nangyari yan, we will go back here in Umejima Church. Okay, now, the registration fee is 1,500 for the food, for the lunch, and for the snacks. The JFCF Church, we're going to pay for the venue. Okay, so the 1,500 yen, it's for the food. Okay, and then you can pay now to Sister Janice for those who are willing to attend the Influencers Day Out on March 20. And Japanese, don't forget, March 22, on the 4th Sunday of March, that's your day with Hoshino-san. Okay, God bless everyone. No mentoring today. And we will just inform you next week if we have the mentoring. Okay? See you on next week, and God bless. Marami tayong kabataan ngayon dito. May I request all the youth and the young pro? Pray nga natin sila. The youth and the young pro, please stand up. Mga youth, ay kayo. The youth and the young pros. Come up here, we will going to pray for you. Papuntahin mo sila, dali, papuntahin nyo rito. We are going to pray for you. Okay, you are welcome po sa church. Lahat ng mga youth, kali kayo. Young pro, youth. Ayan, pati si Kuya Mark pala, young pro. Okay, young pro. Youth and young pro, please come forward. Doso. Dali. Young professional, youth, you are all encouraged by pastor of this church. Okay. Kuya Ate Jem, Kuya Hide, hatakin mo lahat dito yan. Jeff, halika rin. Pag-pray kita, Jeff. Sama kita. Isa sa mga magagaling na aro ito. Okay. Okay, nihonji no kata maimas ne. Okay. Dito ka. Manaka.
Daming kabataan dito. Okay, everybody please arise, stand up. We are going to pray for these young generations of Mavericks. Why Jesus Christ is drawing young generations of men and women unto Himself. Why? Because God has a plan for this nation. God is bringing you to a higher level of divine calling. You have a purpose. These young people is coming to Christ. God knows. Yung mga anak ninyo, yung mga young generations, next after you, tayong mga thunders at mga once upon a time young, tinawag tayo ng Lord. Sila tinatawag na ni Lord. At patuloy silang pagpapalain. Let's bless these young generations of believers. Heavenly Father, we thank you, Lord. I lift up to you these wonderful people, God. Keep them safe from all influence of the evil one. Bless them, Lord. Give them the wisdom that they need in order to live a life pleasing before your sight. Keep them safe from all influence of the demonic, because Christ sealed them by your blood. Cover them by your spirit. Empower them by your word. Continue to, Lord, to sustain and empower them, whatever they do, if they are studying or working. Bless every one of them, the work of their hands. Keep them always focused on you. May the generation of the upright will be blessed. They will be a next successor of Christians who are willing to contaminate and to infiltrate the nations of Japan. Lord, we believe that Japan is for Jesus. Lord, Japan is for Jesus. And we believe that young generations of believers that you are raising nowadays will be the one to afflict the nations, to inflict to the strongholds of the enemy. For Christ, I'll bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord of all, that all authority in heaven and earth is in the hands of our King. And therefore, Father God, I declare the blessing, the protections, the wisdom, guidance, and good health with much favor that comes from you. Keep them safe, Father God. The enemy is about to attack them and to control them, but it will not succeed because the favor of heaven is upon these people. The Bible says, do not be afraid, nor do they be ashamed because of you are young, but be an example with faith, love, and diligence, for God's Spirit rests upon you. Pagpalain niyo po ang mga kabataang ito, Panginoon. Ingatan mo sila. Gabayan mo sa kanilang pag-aaral, kanilang pagtatrabaho. Pagyamanin mo ang kanilang mga buhay. Maging pagpapala sila sa kanilang mga magulang at sa mga susunod na henerasyon, ikaw ang magdadala sa kanilang buhay upang gampanan ang panawagan upang ang bansang ito'y mapasakop ng iyong kaharian. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng congratulations! Omedetou gozaimasu! Young people, keep up your good work. Jesus loves you. Amen, amen. Hallelujah. Mas gomenne, nihonjin no kata, koreo bokiro kata, tobira no ho nan desu kedo, kairu mae ni kaeshite kudasai. Wasuri na yoni. Onegaishimasu. Hai. Amen. So let's give all the victory in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. We praise your name, Lord. You are here as we lift you up. We are riding on the waves. Be
praise goes